Magandang araw ulit sa inyo. Meron na naman tayong bagong kwento. At bago ang lahat, maraming salamat sa inyong suporta. Kaya patuloy akong maghahatid ng mga kwento tungkol sa mga nais ninyong marinig. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Yummy Story para sa mga susunod ng kwento. Sa bayan ng Marinduque, kilalang-kilala ang restaurant ni Jessica, ang Lutong Bahay ni Jess. Bukod sa masasarap na pagkain, ang kanyang restaurant ay puno ng mga masayang alaala at kwentuhan ng mga tao. Madalas na tambayan ito ng mga kabataan, pamilya, at mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Si Jessica ay isang dalaga na may mahahabang buhok at nakakasilaw ng ngiti, at sa kabila ng kanyang kabataan, siya ay puno ng pangarap para sa kanyang negosyo. Isang umaga, habang nag-aayos si Jessica ng kanyang mga lamesa at mga upuan, nagpasya ang grupo ng magkakaibigan na sina Marco, Liza, Chito, at Ana na magdaos ng isang bakasyon sa Marinduque. Gusto nilang magpahinga mula sa kanilang abalang buhay sa syudad at maranasan ang ganda ng kalikasan. Isang araw, nagpasya silang maligo sa ilog na lokal na kilala sa kanyang malamig na tubig at kahangahangang tanawin. Habang nag-e-enjoy sila sa kanilang pagpapakabata, napansin nila ang isang sako na tila itinapon sa tabi ng ilog, na puno ng kung anong likido na tila dugo. Sa sobrang takot at pagkabigla, nagpasya silang huwag na lamang itong pansinin, inisip nilang posibleng basura lamang ito. Matapos ang isang masayang araw sa ilog, nagpunta sila sa kanilang piniling restaurant, Lutong Bahay ni Jess. Pagdating nila sa restaurant, bumungad sa kanila ang masiglang kapaligiran. Puno ito ng mga tao at masayang tawanan ng mga bisita. Umupo sila at nang umorder, nahulog ang kanilang tingin kay Jessica, na abala sa kanyang mga gawain sa kusina. Napansin nila na sa kabila ng pagiging abala, may kagandahan si Jessica na tila nakakaakit ng kanilang atensyon. Ang kanyang mga mata ay may malalim na tinig na tila kayang bamasa ng damdamin ng sinuman. Maya-maya, lumapit si Jessica sa kanilang mesa upang tanungin kung anong mga pagkain ang gusto nila. Sa kanyang mga kilos at ngiti, tila isang anghel siya na pumasok sa kanilang mundo. Habang nag-uusap at nagkikwentuhan sila, hindi nila maiwasang mapansin na si Jessica ay tila sobrang ganda kumpara sa ibang tao. Ang kanyang presensya ay nagdala ng tila kakaibang damdamin sa mga bisita. Sa gitna ng kanilang pagkain, nagkaroon ng pagkakataon ng grupo na pag-usapan ang nangyari sa ilog. Ang mga kaba ay bumalik sa kanila nang maalala nilang nakita nila si Jessica at ang sako. Nilakasan ni Marco ang loob at isang tanong ang kanyang inilihim, "Jessica, alam mo ba yung sako na nakita namin sa ilog?" "Bakit ganun?" Tumigil si Jessica at napaisip. Sa kanyang mga mata, may lumabas na kalungkutan, subalit nagpatuloy siyang ngumiti. Maraming mga tao ang may hindi magandang karanasan sa kalikasan. Minsan, ang mga bagay na dapat ay itinatago ay natatapon na lamang. Pero ako, mas pinili kong maging inspirasyon sa aking mga tao. Sa likod ng lahat, may mga bagay tayo na dapat ipagtanggol. Hanggang sa mga sumunod na araw, unti-unti nilang napansin ang kakaibang aura ni Jessica. Sa kanyang ngiti, tila may isang misteryo na nagkukubli. Nang bumisita sila sa isa sa mga banyera ni Jessica, may mga alingaw silang narinig na parang mga bulong mula sa mga kasaysayan ng mga tao. Isang araw, nasa gitna ng pag-uusap, natuklasan nila na may mga usap-usapan na ang bahay ng kanyang pamilya ay naglalaman ng mga sinaunang kwento tungkol sa pagiging aswang ng kanyang lahi. Bumalik sa kanilang isip ang pagkaalam na maaaring nakikita nila si Jessica sa ibang ilaw. Hinala ni Liza sa kanyang mga mata, "Alam ko kung anong ibig mong sabihin. Naniniwala akong may higit pang nangyayari dito." Isang gabi pagkatapos kumain, nagpasya ang grupo na muling tingnan ang ilog. Sa kanilang pagbabalik, nakita nila ang nag-aapoy na buwan at ang salamin ng tubig. Idiin na lamang dahil sa isang babala, nagpasya silang hanapin ang katotohanan sa likod ni Jessica. Dahil sa takot at pagkabahala,
nagpasya silang sumama sa isang lokal na albularyo. Humingi sila ng tulong. Ang albularyo, habang nagmamakaawa, nagbigay sa kanila ng isang babala. Maging maingat kayo sa iyong mga puso, sapagkat ang kailanman ay maaaring hindi ang tila, may mga kaluluwa na nag-aantay na tawagin. Sa kabila ng lahat, ninais pa rin ng grupo na makausap si Jessica sa kanyang restaurant. Sa kanilang huling pagkakataon, natanong ni Chito si Jessica, "Tama ba ang aming narinig? Isa ka bang aswang?" Tumawa si Jessica, ngunit sa kanyang mga mata, may lungkot. Ito ay tila katotohanan, at pinili niyang manahimik kaysa sa ipagtanggol ang kanyang lahi. Nagpatuloy ang mga araw ng bakasyon ng grupo sa Marinduque, ngunit sa kanilang isipan ay naglalaro pa rin ang mga tanong tungkol kay Jessica at sa nakatagong katotohanan nito. Habang ang kanilang mga alaala ng mga masasayang sandali sa restaurant ay nagiging mas matindi, may unti-unting nagiging pangkaraniwang takot na nabubuo sa kanilang puso, lalo na kay Chito. Si Chito, sa kanyang mga pag-iisip, ay tila nahulog sa mga mata ni Jessica. Madalas siyang naiisip ang kanyang katangian, ang sikaping pang-akit niyang hatid sa mga tao, at ang paraan ng kanyang pagtanong sa mga bagay. Sa kabila ng mga babala mula sa albularyo, unti-unting pumasok si Jessica sa kanyang isipan. Sa mga gabi pagkatapos kumain, palaging nagtatanong si Chito sa kanyang mga kaibigan kung anong mga lihim ang itinatago ni Jessica, ngunit hindi siya nakatanggap ng tiyak na sagot. Isang araw, pagkatapos ng isang mainit na umaga, nagpasya si Jessica na makipag-ugnayan kay Chito ng mag-isa. Iniimbita siya ukol sa isang espesyal na pagdiriwang nagaganapin sa kanyang restaurant, kung saan mag-aalaga siya ng mga espesyal na putahe para sa mga piling panauhin. Ang kanyang mga mata, puno ng ningning, ay tila umaanyaya kay Chito na makisali sa mga hiwagang ito. Habang nag-uusap sila, tila ipinakita ni Jessica ang kanyang mahika. "Chito," sabi niya sa isang maamong ngunit nakakaakit na tono, "alam ko sa loob ng ilang araw, mababa na ang aming mga paninda. Alam mo rin na kailangan kong patuloy na suportahan ang aking pamilya. Sige, Tara, mag-groceries tayo at mamili ng mga masasarap na sangkap." Pinayagan naman niya ang kanyang sarili na mapahulog sa pang-akit ni Jessica, na tila nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas. Ngunit sa kabila ng magandang ngiti ni Jessica, nagkulang ang balanse sa kanyang mga intensyon. Kahit papaano, walang kamalayan si Chito na siya ang nakatakdang maging isang mahalagang bahagi ng special na putahe na ipinaplano ni Jessica. Laging may ligaya sa kanyang ngiti, ngunit may mga taon ng takot sa mga mata ni Jessica. Habang sila'y naglalakad patungo sa palengke, may mga bulong sa hangin na tila nag-uusap sa mga anino sa kanilang paligid. Habang nasa palengke ng bayan, sinalubong sila ng mga tao na punong-puno ng mga anekdota tungkol sa mga alingaw-ngaw sa paligid kay Jessica. "Mag-ingat ka kay Jessica, na kabataan," sabi ng isang matandang lalaki. May mga kwento ng mga dalaga na kagaya niya sa kagandahan, pero may mga panukalang mataas na presyo ang kanilang mga itinatagong lihim. Tila nagdudulot ito ng pangamba sa puso ni Chito, ngunit ang katotohanan ng kanyang damdamin kay Jessica ay tila lumalampas sa takot. Sa kanilang pagbabalik sa restaurant, umagos ang masayang chat ng mga tao habang nagsasalo-salo. Sa bawat ngiti at tawanan, naglayag ang mga damdamin ni Chito kay Jessica. Nagluto siya ng masasarap na pagkain, sinamahan ng mga bagong sangkap na kanilang binili mula sa palengke, sa pamamagitan ng mga kamay na puno ng pag-asa. Pero sa pagkakataong ito, may likha at takot na kanyang nadarama. Sa mga gabing lumipas, madalas na nag-uusap si Chito at Jessica sa likod ng restaurant, habang inihahanda ang mga putaheng mangingibabaw sa mga hinaharap na okasyon. Sa mga pagkakataong iyon, tila lumalalim ang koneksyon ng dalawa at hindi na may kaila ang pagkahulog ni Chito kay Jessica. Dumadaloy ito, mula sa simpleng pagkakaibigan hanggang sa isang damdaming tila may mas malalim na ugat. Subalit, sa mga pag-uusap partikular na sa mga lokal na usapan,
nagsimulang makuha ni Jessica ang tiwala ni Chito. Sa isang lihim na sandali, nagtanong si Jessica kay Chito kung ano ang kanyang hinahangad sa buhay, sabik na naghintay sa kanyang sagot. Gusto kong makilala ang tunay mong pagkatao, Jessica, sagot ni Chito, puno ng tapang sa kabila ng takot na patuloy na umiiral. Ngunit sa kanyang kalooban, nagdaldal ang mga anino ng katotohanan. Kinailangan ni Jessica na makahanap ng paraan upang ipagpatuloy ang kanyang pamilya at ang kanyang negosyo, kaya't ang mga hindi klarong bagay ay naiiwan na lamang sa dilim. Sa mga oras na kasama niya si Chito, nagkaroon siya ng ibang pag-iisip, hindi siya maaaring iwanan at kailangan niyang gawing tapat ang kanyang puso. Dahil sa panganganlong ng mga puso at takot sa mga anino at mga bulong ng bayan, ang kanilang pag-uusap ay umabot sa rurok ng pagsasanib ng takot at pananibik, marahil ay ibang anyo ng tunay na pagkakaibigan. Habang naroon sila, may unti-unting banta na lumulutang sa paligid at, sa loob ng ilang araw, ang mga hiwaga kasama ng mga pangarap ay tila bumabalot dito at naging hagdang-hagdang daan patungo sa isang hindi inaasahang wakas na nag-aantay. Sa sumunod na mga araw, habang lumalapit ang pista ng bayan, tila nagiging mas masigla ang restaurant ni Jessica. Ang mga tao ay naiintriga sa kanyang mga espesyal na alok nang ang boses ni Jessica ay tila umaabot sa mga tao mula sa mga sulok ng bayan. Sa gitna ng lahat, unti-unti nang nawawala ng halaga ang tiwala ni Chito, at umuusad ang kanyang desisyon, ngunit tila may iisang bagay siyang hindi maiiwasan, ang kanyang puso para kay Jessica. Paglipas ng mga araw, nagbubunyi at nagtutulungan ang mga tao patungo sa kanyang restaurant at sa mga plano ng pista. Lahat ay handang yakapin ang ligaya ngunit nagdadala rin ng mga sikreto. Hanggang sa isang gabi, nagtagpo silang muli sa likod ng kanyang restaurant, nag-imbito ng liwanag ng buwan at pagninilay. Sa pag-ibig na lumalapit, tila unti-unting nawawala si Chito sa kanyang mga pangarap. Dito, may isang ultimatum na nag-aantay, subalit ang lihim ay mahigpit na nakatago. Isang tanong ang bumangon sa isip ni Jessica, ano ang handa mong isakripisyo para sa pagmamahal ko? At iba pang mga saloobin ang lumabas. Ang sali ng ihip ng hangin ay may kasamang pangako at banta. Sa uso ng gabi, ang takot at pagpapanabik ay tila nagbubukas ng pinto sa isang bagong realidad, isang salamin ng mga anino na bumabalot kay Chito. Ngunit sought itang pagkakatagpo sa likod ng restaurant, kailangang pag-isipan ni Chito at Jessica ang mga desisyon na dapat nilang gawin, habang ang kalangitan ay sumasaksi sa mga lihim na mundong bumabalot sa kanilang kwento. Habang si Chito at Jessica ay nag-uusap sa likod ng restaurant, ang mga anino ng bagong pag-asa at takot ay naghalo-halo. Ngunit sa madaling panahon, nagbago ang lahat nang biglang nawala ng ulirat si Chito sa gitna ng kanilang pag-usap. Sa pag-aakalang umalis lamang siya upang makapagpahinga, hindi ito inisip ng mga kaibigan ni Chito. Ngunit habang lumipas ang mga oras at hindi pa rin siya bumabalik, nag-alala sila. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na hanapin siya sa paligid ng restaurant at sa mga kalapit na lugar, ngunit ang lahat ay tila naglaho. Sa not na kanyang naramdaman, nagdesisyon silang pumunta sa ilog upang tingnan kung naroon siya, ang kinalalagyan na madalas nilang pinupuntahan. Ngunit ang kanilang hinala ay nagkatotoo sa hindi inaasahang pagkakataon. Nang maabot nila ang tabi ng ilog, nagulat sila nang makita ang isang bagay na naglalfo na tila may puting hiwa sa tubig. Sa pangungulila at takot, isa-isa nilang nilapitan ito at sa kanilang mga natatakot na mata, natagpuan nila ang ulo ni Chito na nakalutang sa ibabaw ng tubig. "Oh, Diyos ko! Anong nangyari?" sigaw ng isa sa mga kaibigan. Tumakbo ang lahat sa paligid, nanginginig ang mga braso sa takot at pangungulila. "Kailangan nating umuwi, hindi na natin kayang ipagpatuloy ang bakasyon na ito," dagdag pa ng isa, ang boses ay puno ng takot. Ngunit sa kanilang pagtingin sa paligid, napansin nilang hindi sila nag-iisa. Ang mga tao sa paligid ng ilog ay tila mayroon ding pangamba,
at ang mga mata ng mas matatanda sa bayan ay nag-aalala. Sa isa pang masam, napagtanto ng mga kaibigan ni Chito na hindi lamang sila ang bumabalot sa ganitong sitwasyon. Sila ay nakulong na sa isang laro ng takot sa kamay ng isang pamilyang itinuturing na mga aswang. Mangyari nawa, bilasan natin. Kailangan nating umalis dito. Senggal ng isang kasama habang sila'y naglalakad palayo sa tubig. Ngunit bago sila makaalis, isang itim na anino ang lumitaw mula sa mga puno sa paligid. Ang mga bulong ng hangin sa paligid ay belet mula sa mga kilalang tinig, ang mga pamilya ni Jessica na nagtaglay ng mga kapangyarihang nakakatakot. Nasaan ka pupunta, mga inosente? Tanong ng isang mabangis na boses. Ang mga tao sa kanilang paligid ay napako sa kanilang mga pwesto, takot na nag-uumapo sa kanilang mga puso. Naramdaman nila ang presensya ng mas maraming aswang, isang pahayag na nagsasabing sila ay nakasalalay sa kapangyarihan na hindi nila kayang suwayin. Isang matandang babae na tila puno ng buhay sa kanyang mabangis na mga mata ang samuli, nakisali ka sa aming mundo, kaya't parang presensya ang nabuo. Ngayon, wala nang takas. Nang bumalik ang tingin ng mga kaibigan kay Jessica, siya ay tila hindi ang dati niyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagbabalik sa likod ng kanyang mga labi, may nag-aalab na kulay na tila nagpapakita ng isang bagong anyo ng mga nilalang. Patawarin niyo ako, ang nais niyang sabihin, ngunit ang kanyang tinig ay tila nanaw na sa kanyang diwa. Ang kanyang pamilya, mga Biyernes at mga naglalakbay na anino, ay nagtaglay ng kasalanan ng dugo na mahigpit na nakadikit sa kahirapan ng kanilang bansa. Ang sumpang ito ay hindi maiiwasan. Mangyari ay ipagsakatuwid ang aming kapalaran sa pamamagitan ng mga tao na katulad mo, banta ng isang aswang sa kanilang hanay. Hawak ang pag-asa at takot, nagplano ang mga kaibigan ni Chito na tumakas. Kailangan nating lumaban. Hindi kami papayag na makuha ng mga halimaw na ito ang aming mga buhay. Sigaw ni Lena, ang isa sa mga matibay na kaibigan ni Chito. Nagsimula ang madilim na laban habang ang mga aswang ay nagpakita ng kanilang labis na kapangyarihan. Ang mga kaibigan ni Chito ay tinipon ang natitirang lakas na meron sila, ngunit ang mga panganib ay tila lumalakas. Sa loob ng ilang saglit, ang laban ay umulad sa isang masalimuot na gyera, nagsasama-samang mga sigaw ng takot at kalungkutan mula sa mga tao at pagkawala ng pag-asa. Dumating ang mga anino mula sa mga kahoy, at ang sigaw ni Chito ay patuloy na bumabalik sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang anino ang nagpakita, si Chito. Sa kanyang ulo na wala na, nagbigay siya ng 4 na pala ng pagmumuni-muni sa kalakihan ng matandang anyo. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Narito ako, handang tulungan kayo. Sa aswang na boses, tila umaabot siya sa mga kaibigan niya. Kung kailan ang hinanakit ay nahulog na sama-sama ang pagsusumamo, nanawagan si Lena ng tulong mula kay Jessica, ngunit anong paglabas ang ibinukas? Si Jessica ay pagkatapos ng kanyang tunay na anyo, pilit na lumalaban sa hindi nakikitang katotohanan. Kailangan na nating harapin ang aming mga takot, isang liwanag ay lumikha ng mga anino. Sa diwa ng kanyang pagnanais, may paparating na mga anghel na nananawagan ng kakayahan at pagkilos. Malamang ay mawawalan na ng pag-asa ang mga kaibigan ni Chito. Subalit sa kabila ng dilim, ang kanilang diwang nagsama-sama ay tila nagbigay daan sa isang panibagong pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, nangidjolala sila at nagpatuloy sa laban-laban sa mga dilim na nag-uusig sa kanila, naglalakbay sa isang mas matinding laban at pag-asa. Ang kwentong ito ay puno ng takot at katapangan sa hinaharap, habang ang mga aswang ay nag-uusig ng mga nakatagong lihim, hinihintay ang tamang panahon ng kanilang pagsasama-sama. Sa ilalim ng dilim, ang naging pilitin na papasok sa pahinga ng kanilang kaugtaitan ay nagbubukas ng mga susunod na kabanata ng kwentong ito. Tutuloy sa mas matinding laban at kwento ng pagbangon ang mga kaibigan ni Chito, patungo sa mga dako na hindi pa nila nalalaman, balot ng mga anino.
Matapos ang madugong laban, nagpasya ang pamilya ni Jessica na lutuin ang mga kaibigan ni Chito bilang bahagi ng kanilang malupit na ritual. Sa dilim ng kanilang bahay, nagbigay diin ang kabangisan ng mga aswang sa tunay na likas na yaman ng pamilya. Sa kabila ng takot at pangungulila, ang mga kabataan ay nakagapos sa isang masakit na adhikain na nag-uugnay sa kanila sa kanilang tunay na kaanyuan, mga apoy na naglintes sa kanilang mga puso. Isa sa mga kaibigan ni Chito, si Alex, ay nakatakas sa pangkat ng mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa niyang makaligtas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabilis na isip. Samantalang nandoon ang pamilya ni Jessica, natapunan ni Alex ng mga pangarap ng kanyang mga kaibigan ang kanyang isip at puso. Tumakbo siya patungo sa kagubatan at wala nang ibang iniisip kundi ang makalayo at makahanap ng tulong. Ngunit nang makalabas siya sa gubat, napagtanto niyang wala nang gaanong tao sa bayan ng Marinduque. Ang takot ay patuloy na umaabot sa kanya. Sa bawat hakbang, ang mga alaala ng kanyang mga kaibigan ay umaabot sa kanyang isipan, sila'y naglaho sa kanyang mga mata, at siya lamang ang natira. Dahil sa pagiyak at pagkabalisa, makalipas ang ilang araw, naging palaboy siya sa bayan. Naghanap siya ng pagkain at masisilungan, ngunit tila walang sinuman ang naniniwala sa kanyang kwento tungkol sa mga aswang at sa mga kabangisan ng pamilya ni Jessica. Natutunan niya na sa kabila ng katotohanan, maraming tao ang hindi handang magtiwala sa mga nakakatakot na kwento. Aling Alex, sa mga kwentong niyo lang yan, ang sabihin ng isang matandang nagtitinda ng mani at candy. Wala namang ganyang mga hayop dito, namimilipit ka lang siguro sa gutom. Desidido pa rin siya na ipaglaban ang katotohanan, bumalik siya sa town hall at naging mas matatag. Kailangan ninyo akong pakinggan. Ang mga kaibigan ko ay nandoon pa. Kailangan natin silang tulungan. Sigaw niya sa harap ng mga tao, ngunit ang lahat ay nakatingin lamang sa kanya na tila siya ay isang baliw. Samantala, si Jessica naman ay nasa tahimik na sulok ng kanilang bahay, sa kabila ng masalimuot na buhay na kanyang ikinabubuhay. Nahihirapan siyang makawala sa masalimuot na mundo ng kanyang pamilya, dahil sa kanyang mga alaala kay Chito at sa kanyang mga kaibigan na nawala. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok, nag-uumapo na damdamin ang nagbukas sa kanya, ang pagkakaroon ng pagninasa na maayos ang lahat. Nagsimula itong makaramdam ng sama ng loob sa mga pangyayari. Sa kabila ng masakit na katotohanan, nagpasya si Jessica na tulungan si Alex sa kanyang pagtakas sa anino ng kanyang pamilya. Sa isang pagkakataon, nag-usap sila sa dalampasigan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alex, simula ni Jessica, alam kong hindi mo alam, pero may mga paraan upang makatakas sa pighati at takot. Kailangan nating balikan ang mga ito at ipaglaban ang katotohanan. Ngunit si Alex ay nakatanim ang takot sa kanyang puso at isip. Paano ako? Paano kung mahuli tayo ng pamilya mo? Wala nang tumulong sa akin, at sila'y nandoon pa. Pinabayaan ako ng lahat. Sa kabila ng lahat, nagpasya si Jessica na muling ipaglaban ang kanilang pamilya, at ipinangako ang kanyang sarili na gagawin ang lahat upang ituwid ang kanilang mga pagkakamali. Kasama si Alex, nagplano sila ng isang paraan upang makabalik sa kanilang bayan at iligtas ang mga naiwang kaibigan ni Alex. Habang unti-unti silang nagplano, nagpasya si Jessica na ipakita ang kanyang tunay na anyo at katapatan sa mga tao sa bayan. Subukan niyo akong pahalagahan, sabi niya kay Alex. Magsasala tayo ng mga tao at ipapakita ang tunay na tatag natin laban sa panganib at kasalanan. Nagsimula silang magtipon ng mga tao, mga mani at candy, at isinasama ang mga kwento ng mga takas at alingaw-ngaw sa mga aswang. Isang gabi, sa harap ng makukulay na apoy, nagtipon-tipon ang mga tao sa bayan. Ang mga kwento ni Alex at Jessica ay unti-unting nagbukas sa puso ng marami. Nakakita si Alex ng pag-asa at liwanag sa kanilang mga mata. Maari kang makahanap ng tulong batay sa mga sinabi mo, aniya kay Jessica na puno ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap,
ang mga aswang ay hindi papayag. Isang gabi, nagpasya silang isagawa ang kanilang masamang ritual sa harap ng bayan. Ang mga anino ng panganib ay muling nagbabalik. Isang tadhana ang nag-aantay kay Alex at Jessica, sa kwento ng pag-asa, pagkamatay, at pagtakas mula sa mundo ng kadiliman, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay kailangan pa ring pagtagumpayan. Malimit silang nagpapakilala ng mga kwento ng huling tibok ng kanilang mga kaibigan, ngunit sa likod ng mga pangarap, isang mas matinding laban ang naghihintay sa kanila. At sa bawat laban na kanilang pinagdadaanan, ang katotohanan ay unti-unting lumalabas mula sa mga anino, at nakatakdang magbuhos ng liwanag sa bayan ng Marinduque. Ang laban nila ay hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa takot at mga maling pananaw mula sa mga tao sa paligid. Sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin na humahantong sa kanila sa landas ng pagtuklas at pag-asa. Habang patuloy na naglalakbay si Alex at Jessica sa mga anino ng nakaraan, unti-unting lumalakas ang kanilang pagsasama at kanilang misyon na ipagtanggol ang bayan. Ngunit sa likod ng anino at pag-asa, may lumalabas na mas madilim na katotohanan. Nalaman ng pamilya ni Jessica ang kanyang lihim at ang kanyang ugnayan kay Alex. Isang gabi, habang nag-iipon sila ng lakas at nagkakaroon ng estratehiya, narinig ng pamilya ni Jessica ang mga bulong-bulungan at tsismis mula sa mga taong nasa kanilang paligid. Si Jessica ang may plano kung bakit may nakatakas, bamulong ang isang matandang babae. Kaya niyang kontrolin ang mga ito, at ang kanyang mga kaibigan ay namamalagi sa kanyang kamay. Ang mga salita ay tumagos sa puso ng pamilya ni Jessica. Galit at takot ang pumuno sa kanilang isip. Sa kabila ng pag-ibig at pagpapahalaga na nararamdaman nila para kay Jessica, hindi nila may kakaila ang mga pahayag na iyon. Kaya't nagpasya silang imbestigahan. Isang malamig na gabi, muntik nang mahuli si Jessica at Alex habang nag-uusap tungkol sa kanilang susunod na hakbang. Nakatago si Jessica sa dilim, ang kanyang puso ay kumakatok ng mabilis, nang biglang may narinig siyang mga tinig mula sa bahay. Makikita natin kung ano talaga ang ginagawa niya kasama ang makasalanang ito, wika ng kanyang kapatid na si Marco, tinitingnan ng mga anino ng bayan. Nang makita ni Jessica ang kanyang pamilya, nagpasya siyang lumabas mula sa kanilang taguan. Huwag niyo akong gulatin, sinasadyang masaktan ang mga tao. Hindi ko naman sila iniwan. Sigaw niya sa takot, ngunit ang kanyang mga salita ay tila bumagsak sa mga hataw ng kanilang galit at pagdududa. Nakikipagsabuatan ka kay Alex, isa ka na sa kanila. Ang sigaw ni Marco, bakit mo ito ginagawa sa atin, Jessica? Sumangaw ang sakit mula sa kanyang puso. Hindi ninyo naiintindihan, si Alex ay isa sa mga nakaligtas. Kailangan natin siyang tulungan para makabalik ang mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo na mga aswang. Ang sagot ng kanyang ama, nang galit sa kanyang tinig. Bakit natin ipaglalaban ang mga halimaw? Ikaw ay lumalaban sa amin, hindi sa kanila. Sa puntong ito, napagtanto ni Jessica na ang kanyang pamilya ay hindi na mapagkakatiwalaan. Isang malalim na sakit ang umatake sa kanyang puso. Ang kanyang balak at pagsisikap ay tila walang kwenta. Ngunit hindi siya susuko. Maging siya at si Alex ay kahawig ng luwalhati at takbo ng kanilang buhay, at ang tama ay dapat ipaglaban sa huli. Habang ang kanyang pamilya ay abala sa pag-iisip kung paano sila makakapagplano ng isang pag-atake laban kay Alex, nagpasya si Jessica na sundan ang mga pahiwatig mula sa kanyang puso. Sa kabila ng takot, siya ay naglakad patungong ilalim ng buwan, ngunit ang kanyang pamilya ay nagbabantay mula sa likod. Nais ng pamilya ni Jessica na hulihin si Alex at ipagkalat ang balita na siya rin ay aswang. Subalit, kaya ni Jessica ang tunay na pakay na hawakan ang kanyang mga kaibigan at ang katotohanan sa kanyang puso. Sa pagtahimik ng dilim, nagtipon-tipon ang mga anino upang ipakita ang kanilang tunay na kalikasan. Sa pagtugon, siya at si Alex ay nagpasya sa isang hakbang na susubok sa lakas ng kanilang pagkakaibigan.
Kapag nagtagumpay tayo, makakakuha tayo ng lakas mula sa mga tao, bulong ni Jessica kay Alex. Ngunit kung mabaygo tayo, ang lahat ay silang ipapakita ng aking pamilya na mayaman at nang aagaw ng buhay. Samantalang ang kanyang pamilya ay nagplano kung paano nila maipapakita ang tunay na ugat ng kasalungat na ito sa bayan, unti-unti nilang nadama ang init ng kanilang galit at ang kanilang pagkabalisa umiiwas sa kanila. Sa pagbalik ni Jessica kasama si Alex sa harap ng bayan, nagtagumpay sila na ipaglaban ang sakripisyo ng kanilang mga kaibigan sa ilalim ng dilim. Sa tabi ng mga mata ng mga tao sa bayan, ang labanan ay nagsimula, hindi lang laban sa mga aswang kundi laban din sa kanilang pamilya. Habang ang pagbagsak ng mga salita at hindi pagkakaintindihan ay umiiral, nangako si Jessica sa kanyang sarili na ipaglaban ang tunay na pagkatao at katotohanan. Ang laban na ito ay hindi lamang kasaysayan ng mga halimaw, ito ay kwento ng pagkakaisa, takot, at pag-asa sa harap ng dilim na naglalayo sa kanila sa mundo ng liwanag. At sa gitna ng gabing iyon, sa ilalim ng malamig na mga bituin, ang labanay na tila walang katapusan ay naghintay na ipakita ang kwento ng kanilang mga puso. Sa gitna ng lumaragasang laban sa bayan, nag-uumapo ang takot at kalituhan. Ang mga aswang ay nakawala mula sa kanilang kinalalagyan, habang ang mga tao ay nagtutulungan upang labanan ang mga nilalang na ito. Sa gitna ng kaguluhan, isang madilim na pangyayari ang naganap, nang lumampas sa galit at labis na takot, nataga ng matalas na kutsilyo si Jessica upang pahinin ang kanilang kaaway. Ang lahat ay tila nagpatigil nang makita ang katawan ni Jessica na bumagsak sa lupa, punong-puno ng durog na pag-asa at pangarap. Sa kanyang huling mga saglit, nakita ni Alex ang mga mata ni Jessica na puno ng luha, ngunit hindi takot, bagkus ito ay puno ng pag-asa na ang laban ay dapat ipagpatuloy. Alex, huwag kang susuko, bulong niya, bago tuluyang mawawala sa kanyang pagkatao. Ang mga tao sa paligid ay tila naguguluhan, at ang kanyang pamilya, na nandoon din, ay nagsimulang magtaka. Sa mga oras na iyon, ang galit at pagkasira ng puso ng pamilya ni Jessica ay umabot sa kasukdulan. Ang takot na naramdaman nila sa kanilang alalahanin ay lumipat sa kanila mula sa pag-aalala patungo sa puot. Ngunit si Alex, sa gitna ng matinding sakit, ay nagpasya na hindi bumigay. Sa kanyang likod, naroon ang mga kaibigan ni Jessica na nagtutulungan upang ipagpatuloy ang laban. Nakatakas sila at nagplano upang bumalik sa bayan, ngunit si Alex ay nagsimula ng magtaguyod ng lakas mula sa kanyang pagdadalamhati. Samantala, ang pamilya ni Jessica ay nagpasya na ipagtanggol ang anak nila. Ang kanilang mga puso ay puno pa rin ng takot sa aswang, ngunit ang kanilang takot ay naghalo sa galit. Kailangan nating tapusin ito, sabi ng kanyang ama, na punong-puno ng paninindigan. Bakit natin palalampasan ang pagkakataong ito? Hahanapin natin ang susunod na panganib at ipagtatanggol ang ating lugar. Ngunit may isang bagay na paunti-unting nalalantad. Ang tunay na dahilan kung bakit si Jessica ay naging bahagi ng mundo ng mga aswang ay magpapalam sa kamalian ng kanyang pamilya. Habang umaabot sa kanilang isip ang mga tanong, unti-unti nilang nauunawaan na ang tunay na laban ay nasa pagitan ng takot at pagmamahal. Sa isang madilim na sulok ng bayan, nagtipon-tipon ang mga natirang aswang kasama si Alex. Dapat nating ipagpatuloy ang laban kahit na mawala si Jessica, himungkahing sabi ni Alex. Ang kanyang alaala ay magiging gabay sa atin. Kung tayo ay susuko, walang pananampalataya na magiging natitira. Habang nag-iipon sila ng lakas upang ipagtanggol ang bayan, unti-unting bumabalik ang pag-asa sa puso ng mga tao. Samantalang ang pamilya ni Jessica, aalamin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pag-unawa sa kanilang anak. Nagsimula silang magtanong sa kanilang mga sarili, nakaligtaan ba namin ang mga senyales? Ano ang tunay na dahilan ng kanyang pag-aalay? Mula sa alaala ni Jessica, isang bagong kwento ang nagsimula. Ang mga tao sa bayan,
sa pagkakaalam ng kanyang sakripisyo, ay nagpasya na labanan ang kanilang takot at tumayo para sa bayan. Ang pamilya ni Jessica ay humarap sa tunay na hamon, hahanapin nila hindi lamang ang mga aswang kundi pati na rin ang mga dahilan kung bakit ang kanilang anak ay nahulog sa kadilimang iyon. Iniisa-isa nila ang mga tao sa bayan, mga suki at kaibigan, upang tingnan kung sino ang handang lumaban. Nagsimula ang isang kilusan na nakatali sa alaala ni Jessica, at ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagkalakas, at nagpasya na ipaglaban ang kanilang bayan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Alex at ang kanyang grupo ay naglatag ng isang mas nakabahalang plano. Ang mga aswang, kasama ang kanilang mga pagkakataon sa pag-akyat ay makikita sa kasangga at walang humpay na pagkilos. Ang mga pinuno ng bayan at kung sino mang kasangkapan ng kapangyarihan ay nagpasya na muling magsanib. Sa paglipas ng oras, ang simoy ng hangin ay nagdala ng takot at pag-asa. Nagsimula ang laban sa hindi kilalang bahagi ng bayan, isang labanan sa pagitan ng mga tao at aswang ngunit may nakatagong katotohanan na kasangkot. Ang alaala ni Jessica ay laging magiging gabay sa kanila sa harap ng karinglan, at ang kanilang pakikibaka ay titindig sa kanyang pangalan. Ngunit sa loob ng buhol na iyon, ang pinalakas na team ni Alex at ang apela ng pamilya ni Jessica ay nagkakaroon ng koneksyon, hindi lamang isang laban kundi isang pagsasama sa tunay na layunin upang ipagpatuloy ang mga alaala, pag-asa, at pagmamahal sa bayan na ang lahat ay maaaring makabangon mula sa mga paghihirap dahil sa sakripisyo ni Jessica. Ang laban ay hindi nagtatapos dito, kasabay ng kanilang mga alaala, umuusad ang kwento at lumalabas ang katotohanan sa kanilang mga puso. Ang tunay na laban ay nagsisimula sa pag-unawa na aabot at nagtutuloy-tuloy sa pag-asa sa mga emosyon na nagbubuklod sa kanila. Habang ang bayan ay nagkakaisa sa ilalim ng alaala ni Jessica, nagpasya si Alex at ang kanyang grupo na imbestigahan ang restaurant na malapit sa kanlurang bahagi ng bayan. Isang lugar na madalas nilang tinatahanan, ngunit ngayon ay umiikot ang mga kwentong nagbibigay ng takot. Hinala nila na ito ay hindi simpleng negosyo kundi isang harapan ng mga aswang na naging dahilan ng pagkamatay ng marami. Nagtakip ng mga mukha, pumasok si Alex at ang kanyang kaibigan sa loob ng restaurant. Madilim at tahimik ang paligid, ngunit ang mga usok ng pagkain at mga anino ay nagbigay ng kakaibang aura. Sa una, akala nila ay isang ordinaryong lugar na dala ng kanilang mga alaala, ngunit hindi nagtagal, unti-unti nilang nadama ang kakaibang enerhiya sa paligid. Habang tumitingin-tingin sa paligid, nahulog ang kanilang mga mata sa isang lumang larawan sa dingding. Nakalarawan dito ang mga tao mula sa bayan, kasama ang may-ari ng restaurant, isang matandang babae. "Teka, parang kilala ko ang babaeng ito," sigaw ni Alex, sabay tingin sa kanyang mga kasama. Siya ang lola ni Jessica. Di nagtagal, nagpalom sa kanilang isipan ang mga alaala. Nagsimula ang mga chismis na ang restaurant ay talagang pagmamay-ari ng mga aswang. Ang kanilang pag-uusap ay nagudyok ng mga alaala mula sa mga tao. Inaasahang ang restaurant ay nagsilbing isang pandaraya, na sa ilalim ng masarap na pagkain ay may mga ligaya at masamang kwento na umiinog sa dugo ng mga biktima. Nilakbay ang mga tao ng lahat ng lakas at determinasyon. Habang ang balita ay kumalat, nagtipon ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng bayan. "Hindi na natin dapat hayaang mangyari pa ang anumang sakripisyo," sigaw ng isang matandang lalaki. "Dapat nating ipakita na hindi lamang tayo basta-basta." Mabilis na nagtipon-tipon ang mga tao, nagdadala ng mga panggatong at kagamitan. Tumungo sila sa restaurant na tila baga ang langit ay puno ng siguradong galit. Habang papalapit ang grupo, ang hangin ay mistulang puno ng tensyon at ingay ng mga nag-uusap, kasabay ng banta na hatid ng bawat nilalang. Sa oras na narinig ng may-ari ang buntong hininga ng mga tao, umagos ang takot sa kanyang mga mata. Nakita siyang nagmamakaawa, ngunit ang kanyang mga pagdadasal ay napaluha sa alon ng galit mula sa bayan.
Mabilis siyang lumabas, pero ang kanyang mga pagtatangkang magsalita ay hindi na pinansin. Ipinaglalaban natin ang karapatan ni Jessica. Ipinaglalaban natin ang bayan. Sigaw ni Alex, nangunguna sa nagagalit na grupo habang mga kamay ay sabay-sabay na nagpasimula ng apoy. Nang aknalan nila ang mga kahoy at pandekorasyon ng restaurant, tumalab ang apoy ng mabilis. Hiyawan at sigawan ang pumuno sa hangin. Sa kanyang huli, nagpakita ang matandang babae, ang lola ni Jessica, at sa kanyang mga mata ay nanginginig ang takot at pangungulila. Anong ginagawa ninyo? Saan kayo pumunta? Tinuran niya, ngunit ang mga tao ay masyadong abala sa kanilang layunin upang makinig sa kanya. Ang apoy ay lumalangoy sa paligid, kumakain sa mga dingding ng restaurant habang ang mga alaala ni Jessica at ang kanilang mga sakripisyo ay nag-uumapaw sa hangin. Ano ang iyong mga pinagsasasabi? Aling apoy ang mas dapat ipaglaban? Tanong sa kanyang isip, ngunit ang lahat ay tila walang hangganan sa galit ng bayan. Ang apoy ay nagbigay liwanag sa gabi, na tila nagbibigay ng bagong simula sa bayan. Sa paligid, ang mga tao ay nagtutulungan sa pag-aapoy at ang lakas ng kanilang boses ay sumasalamin sa pangarap ni Jessica. Sa likod ng lahat ng ito, ang mga orihinal na nakilala at nagtagal sa bayan ay nagdala ng mga alaala na patuloy na nag-aapoy para kay Jessica. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tila usok ang bumangon mula sa restaurant. Isang itim na kadiliman ang nag-anyaya habang isang malalim na tinig ang umaabot sa mga tao. Bakit ninyo pinapatay ang inyong iniiwasan? Ang nangyayari dito ay hindi natatapos. Madami pa tayong dapat harapin. Ang boses ay mula sa hulog ng matandang babae, habang unti-unting nahulog ang kanyang anyo, ipinakita ang kanyang tunay na pagkatao. Ang mga tao ay nagtakip ng kanilang mga mata, nahaharap sa hampas ng katotohanan. Ito ang simula ng laban. Ngayon na natutunan ninyo ang galit sa aking nakaraan, kinalaunan ay makikita ninyo kung mayroon ba kayong makakaya. Ngunit ang apoy ay patuloy na sumiklab, tila sumasalamin ang liwanag sa kanilang mga puso, na ang kalaban ay hindi nagtatapos sa kadiliman kundi sa kanilang kakayahan na lumaban. Si Alex, na labis na nag-aalala sa kalagayan, ay tumingin at nagmuni-muni, kailangan nating ipaglaban ang laban na ito, at mapaamo ang kadiliman sa buhay ng aming bayan. Umiikot ang kwento ng kanilang pakikibaka, at ang apoy na nag-alab sa restaurant ay nagpaalala sa kanila na kahit gaano kalalim ang sakit, may pag-asa pa ring nag-aantay sa mga nagsasalita. Ang tunay na laban ay kasabay ng alaala ni Jessica, at ang pagkakaisa ng bayan ay nagniningning na parang apoy sa kalangitan. At sa kabila ng pagkawasak, muling itinayo ang kanilang pag-asa sa ngalan ng kanilang mahal sa buhay. Ang presensya ni Jessica ay mananatili sa kanilang mga puso, at ang kanilang bagong laban aabot sa mas maliwanag na bukas. Pagkatapos ng malupit na pangyayari sa restaurant, nahulog ang bayan ng Marinduque sa malalim na pagninilay-nilay. Habang ang mga tao ay nagtipon sa plaza upang talakayin ang mga kaganapan, hindi nila maiwasang mangako sa kanilang mga sarili na walong hindi na uulit ang ganitong bagay. Ngunit ang isang tanong ay patuloy na umuukit sa kanilang isipan, paano natin makakayang kumain ng laman ng ating kapwa? Sa mga usapan sa plaza, nakabuo ng isang grupo ng mga matatanda, mga manguulat, at mga alagad ng simbahan. Nagdesisyon silang imbestigahan ang tunay na nangyari sa restaurant. Ang kanilang layunin ay muling ipanumbalik ang tiwala at pagsasama ng bayan, at upang malaman ang mga sanhi ng pagkakaroon ng ganitong matinding karanasan. May mga kwento na nagsasabi na ang pagkain doon ay bumubuhay sa mga alaala, ngunit sa ilalim ng mga tawanan at saya ay nandyan ang kadiliman, sabi ng isang matatandang babae. Bakit tayo pinalo ng ganitong kasawian? Ano ang nangyari sa ating bayan na tayo ay nagdesisyong kumain ng kapwa? Kaya't nag-imbita ang mga matatanda ng isang pulong sa simbahan. Isang tawag sa lahat na magtipon-tipon at makinig sa mga kwento ng mga nakaligtas sa insidente.
Ang simbahan ay napuno ng mga tao, mga pamilya, bata, at mga matatanda, na puno ng takot ngunit sabik na malaman ang mga susunod na hakbang. Isa-isang nagkwento ang mga tao, muling nagbalik sa kanilang mga alaala ng kanilang pagbisita sa restaurant. Sobrang sariwa at masarap ng mga putaheng inihahain nila. Isang batang lalaki ang nagkwento, hindi ko alam na sa likod ng bawat kagat ay may kasaysayan ng mga tao na nawawala. Isa pang babae ang nagsalita, inisip ko noon na ang kinain namin ay simpleng karne, ngunit ngayon, parang may bumubulong sa akin na may mas malalim na dahilan ang lahat. Tila kayong nag-uusap sa ating mga puso habang kumakain. Habang nag-uusap ang mga tao, napansin ni Alex na ang mensahe ay lumalalim. Hindi lamang ito usapin ng mga ginawang pagkakamali kundi isang masalimuot na kwento ng kalupitan, kataksilan, at takot. Habang ang mga alaala ng restaurant ay nag-aapoy pa rin sa kanilang isipan, unti-unting naipagyaman ang mga kwento na nagdala ng pagluluksa. Nang matapos ang pulong, nagpasya ang bayan na kailangan nilang harapin ang pighati at ang katotohanan. Inisip nila na mahalaga ang pagbuo ng isang bagong simula ngunit dapat isama ang mga nakaligtas sa insidente. Nang magdaos sila ng misa sa simbahan, ipinagdasal nila ang mga namatay at ang mga biktima ng insidente. Ngunit ilan sa kanila ang mga tunay na tao? Tanong ng isang lokal na guro. Paano tayo makatitiyak na wala ng aswang na nagkukubli sa ating tabi? Nagkasundo ang lahat na makilahok sa isang grupong magsasagawa ng masusing investigasyon. Tumulong sila sa pagkilala sa mga nawawalang tao at sa pagpapalaganap ng impormasyon kung sino ang mga maaaring nagiging biktima. Sa mga susunod na linggo, ang bayan ng Marinduque ay bumalik sa kanilang mga nakagawian ngunit may dalang pagdududa. Ang mga tao ay nagmasid, nag-imbestiga, at naglaan ng oras upang tingnan ang kanilang mga kapitbahay. Ang mga pinagdaanan nila ay hindi madaling malimutan. Ngunit sa gitna ng takot at pangamba, isang araw, may isang natuklasan na lihim na ipinadala mula sa isang grupo ng mga kabataan. Sa isang lumang aklat na natagpuan sa lumang silid ng simbahan, naglalaman ito ng mga kwento tungkol sa mga aswang at mga demonyo. Ang mga nakasulat ay mga turo at babala na ang kanilang bayan ay tila nababalot ng mga misteryo. Ang ating bayan ay mayroon talagang kasaysayan ng mga dagliyang ganito, sabi ng isang batang dalaga na bumasa sa aklat. Dapat tayong matuto sa nakaraan at tingnan kung ano ang maaari nating gawin upang hindi na ito maulit. Mabilis na kumalat ang balita sa bayan. Nagtulong-tulong ang lahat upang makabuo ng bagong pananaw at pag-unawa sa mga pangyayari. Ang bawat isa ay may responsibilidad na isipin ang kanilang nakabuklod na sambayanan, at maging alisto sa mga palatandaan ng panganib, kaya't napagtantunan nilang mahalaga ang pagkakaroon ng pag-uusap, pagtutulungan, at pag-unawa. Ang bayan ay unti-unting bumangon mula sa kanyang sugat, nag-aral mula sa mga kaganapan, at naging mas mapanuri. Ang bawat tao ay naging bahagi ng isang maingat na boses na nagtaguyod ng kamalayan at nangako na hindi na muling mahuhulog sa mga madilim na lihim ng kanilang nakaraan. Sa ganitong paraan, natutunan ng mga tao ng Marinduque na ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga external na panganib kundi pati na rin sa mga pasakalye ng kanilang puso, upang muling bumuo ng tiwala at pag-asa sa kabila ng lahat ng kanilang naranasan. At sa kanilang pinagdaanan, ang bayan ay naging higit pang matatag, nagbigay diin na ang pagkakaisa at pakikipagkapwa ay hindi lamang mahalaga, kundi kailangan upang manatiling buhay. Makalipas ang ilang linggo mula sa pagkakaroon ng misa at pagtulong sa mga nawawalang tao, isang nakababahalang balita ang muling kumalat sa bayan ng Marinduque. Habang abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain, may mga mangingisda na napadpad sa ilog at nakakita ng sako na lumulutang. Ang masangsang na amoy na nagmumula rito ay hindi maipaliwanag, kaya't nagdesisyon silang buksan ito, at sa kanilang pagkagulat, natagpuan nila ang mga ulo ng mga nawawalang tao. Ang sako ay puno ng mga ulo,
at ang ilan sa mga ito ay halos bungo na lang. Agad na nagbalik ang takot at pagdududa sa mga tao. Ano na ang nangyayari sa ating bayan? Tanong ng isa sa mga nakakita. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong komunidad, na nagdulot ng hysteria at matinding pangamba. Nandyan na ang katotohanan. Ang mga aswang talagang umiiral. Sigaw ng isang lalaki na nagpatibay sa mga takot ng kanyang mga kababayan. Ang bayan, na matagal nang nakakaharap sa mga misteryo at kasunduan sa kanilang nakaraan, ay muling bumalik sa takot ng nakaraan. Nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza, wala sa kanilang isipan kung ano ang susunod na hakbang. Ang nakatagong hinanakit, pagkabigo, at takot ay nanakit sa kanilang mga puso. Dumating si Alex, na nagbigay ng isang talumpati upang himukin ang lahat na hindi magpadala sa takot. Hindi natin alam kung ano ang nangyari, ngunit kailangan natin ang bawat isa. Huwag tayong matakot at matakpan ng takot. Ngunit tila ang kanyang mga salita ay hindi nagtagumpay sa pag-aalis ng takot na pumasok sa mga puso ng bayan. Ang ibang mga tao ay nagsimula ng magtayo ng mga barricade sa kanilang mga bahay at magbantay ng mas mahigpit sa kanilang mga paligid. Isang grupo ng mga kabataan ang nag-organisa ng isang patrol upang suriin ang mga madidilim na sulok ng bayan at ilog, tinitingnan ang mga kakaibang kilos ng mga tao, habang sinisikap nilang alamin ang katotohanan sa likod ng mga nangyari. Sa gitna ng palitan ng takot at pagkabalisa, bumalik si Alex sa simbahan. Nakita niyang abala ang mga matatanda sa kanilang pag-uusap. Ang mga matatanda ay nagpasya na kailangan nilang magkaroon ng isang buo at makatuwirang plano. Mayroon tayong pagkakataon na malaman ang mga dahilan ng mga pangyayari. Kailangan nating makipag-usap sa mga nakakaligtas, at magsagawa ng masusing investigasyon, sabi ng pinuno ng mga matatanda. Dumating ang isang grupo ng mga mamamahayag mula sa ibang bayan upang magsagawa ng investigasyon tungkol sa mga nawawalang tao at ng mga natagpuang ulo. Natuklasan nilang may mga ulat ng mga tao na nawawala sa ibang bayan din. Mula sa mga kwentong ito, nagpasya ang mga elders na humiling ng tulong mula sa mga lokal na awtoridad at makipag-ugnayan sa mga pag-aaral sa criminology upang maimbestigahan ang mga pangyayari ng mas maayos. Habang ang investigasyon ay patuloy, maraming tao ang nakuha nitong atensyon. Ang mga tao ay nag-umpisa ng mag-reassemble ng kanilang mga alaala, paanong nagkaroon ng mga hindi kanais-nais na pangyayari sa kanilang bayan. Tila ang lahat ay nag-uumapo na bahagi ng isang uri ng mas malaking sakripisyo, sakrifasya, na pumapaimbabaw sa ilan sa kanila. Ipinanganak ang mga teorya mula sa iba't ibang tao, maaaring ito ay mga gawa ng isang kulto, o kailangan na tayong maniwala sa mga kwentong bayan na itinatago natin. Dito na pumasok ang mga lokal na alagad ng simbahan na nagsimulang magsagawa ng mga ritual at panalangin, nanawagan sa mga tao na magkaisa sa tapat ng mga nagaganap. At sa sumunod na saglit, isang mas murang balita ang kumalat. May isang saksi na lumitaw mula sa mga nakaligtas sa insidente na nagsabi na may mga nahuli silang tao na inaalagaan ng isang grupo sa malalayong bahagi ng bayan. Nagbigay siya ng mga detalye kung saan naganap ito at kung paano ang paglalagay ng mga ulo sa ilog ay isang pahayag ng isang mas malalim na problema sa bayan. Ang mga tao sa Marinduque ay muling nagtipon upang talakayin ang mga bagong impormasyon. Teorya laban sa teorya, ngunit kung ano man ang katotohanan, nagkaisa sila upang palawakin pa ang kanilang pag-uusisa. Nang matapos ang pulong, isang boses ang umakyat mula sa likuran ng mas maraming tao. Isang batang babae ang nagtanong, bakit natin hinahayaan na ang mga ito ay mangyari? Bakit tayo tila nagiging maramdamin sa mga pangyayari? Tila siya ay nagbigay ng liwanag sa kanilang mga isip. Nang bumalik ang kalamnan ng bayan sa kanilang diwa, napagtanto nilang hindi na ito panahon para sa takot kundi panahon para sa puso na muling bumangon at makipaglaban. Harinawang ang kanilang sama-samang pagkilos at pananalig sa isa't isa ang magsisilbing tangkal ng bayan.
Muli nilang ipinangako na ang ating pagkukonekta bilang isang nakatutok na bayan ay ang tanging susi upang harapin ang takot, kadiliman, at mga nakatagong lihim. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, nagtagumpay ang bayan na magsanib at lumaban hindi lamang para sa mga nawawala kundi para sa mga natitirang dapat ipaglaban. Ang pusong nagkakaisa ay kayang muling buuin ang mga piraso ng kanilang bayan, kahit gaano man ito kasakit at kahirap. Habang patuloy ang investigasyon sa bayan ng Marinduque, si Alex ay abala sa pag-iisip tungkol sa mga nangyayari. Pinasya niyang tuklasin ang isang bahagi ng ilog kung saan sinasabing may nagaganap na kakaibang mga kaganapan. Sa kanyang paglalakad sa madidilim na tabi ng ilog, ang kanyang puso ay mabilis na bumubugso sa takot at pag-aalala. Sa isip niya, ano ang nangyari sa kanila? Sana wala silang masamang nangyari. Habang naglalakad, napansin niyang may malaking sako na nakahambalang sa tabi ng ilog. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balat, pinalamig ang kanyang kalooban. Mabilis na lumapit si Alex sa sako, umiikot ang kanyang isipan sa posibilidad na ito ang sako na pinag-usapan ng mga tao sa bayan. Nagsimula siyang mag-alinlangan, ngunit sa kalakip na pag-asa, unti-unting binuksan niya ang sako. Nang buksan ito, bumuhos ang mga kawalang sigla at takot mula sa kanyang puso. Ang mga ulo na nakasawsaw sa malagkit at madilim na tubig ay agad niyang nakilala. Chito, oh, Diyos ko, sigaw ni Alex. Ang kanyang kaibigan at ang iba pa na mga nawawalang tao ay naroon, mga matang nakapikit, mga ngiting tila na putol ng oras. Agad siyang humingal ng malalim, tila ayaw nang bumalik ang kanyang isip sa makatotohanan. Ang mga alaala ni Chito at ng kanilang mga pagsasama ay nag-uumapo sa kanyang isipan, mga tawanan, mga pangarap, lahat ay nawasak sa isang iglap. Anong ginawa nila sa inyo? Bulong niya sa hangin habang ang mga luha ay bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang takot at sakit na kanyang nararamdaman ay tila nag-uumapo, ngunit hindi siya maaaring pahintulutang magpatalo. Alam niyang kailangan niyang magpahalaga sa kanyang mga alaala at ipaglaban ang kanilang kadakilaan. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, mga kasamahan sa patrol, at anumang makakakita sa kanya sa mga pangyaring ito. Habang nag-aalala si Alex, tila isang ilaw ng pag-asa ang nagbigay diin sa kanyang isip. Maaaring ang mga ito ay hindi natapos na mga kwento. Baka may paraan pa upang ipaalam sa bayan ang nangyari. Kailangang ipasa sa ibang tao ang impormasyong ito, kaya't kumilos siya mula sa takot at lungkot na nag-uudyok mula sa kanyang puso. Umuwi siya ng mabilis sa plaza kung saan nagtipon-tipon ang mga tao. May nakita ako, may mga ulo ni Chito at ang iba pa sa may ilog. Sigaw ni Alex habang tumatakbo papasok sa plazas. Ang kanyang mga kaibigan at iba pang mga tao ay lumingon sa kanya, nag-alala sa kanyang tila takot na anyo. Tama na, Alex. Sige, umupo ka, sabi ng isa sa mga kaibigan niya, ngunit hindi siya nakinig. Kinailangan niyang ipahayag ang natuklasan. Ang mga kaibigan natin, Chito, at lahat sila, nasa sako sa ilog. Kailangan tayong kumilos. Kailangan nating ipahayag ito sa mga awtoridad at ipaglaban ang katotohanan. Napakabigat na tinig niya habang ang kanyang katawan ay nanginginig pa sa takot. Miski na ang iba ay nahihiya, pero ang galit ng kanilang mga puso at ang pagkakaisa sa pagkakaibigan ay nagbigay liwanag sa kadiliman. Bumalik ang mga tao at nakipagtulungan upang ipagbigay alam sa mga awtoridad. Napagtanto nila na wala na silang ibang magagawa kundi ang harapin ang katotohanan, gaano man ito kabigat. Ang kanilang bayan ay nahaharap sa isang kalamidad, pero alam nila na kahit ano pa man ang mangyari, kailangan nila ng bawat isa upang labanan ang takot at muling makuha ang kanilang tahanan. Habang ang balita ay umabot sa mga awtoridad, muling bumalik si Alex sa ilog, hindi para balikan ang takot kundi para ipaalala ang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan. Ang mga tawag niya kay Chito ay naroon, ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan ay buhay na buhay,
at ito ang magpapaugnay sa kanila kahit na sila ay wala na sa mundong ito. Sa paglipas ng mga araw, lumabas ang mga investigador, at ang bayan ay nagtipon-tipon upang ipakita ang kanilang suporta. Ang pagkaisa ng bayan ay nagsilbing ilaw sa madilim na daan. Itinaguyod nila ang isang memorial para kay Chico at sa iba pang nawawala. Mga pangalan na dapat ay panggalan sa liwanag ng pag-asa at pagkakasama. Kahit nasa kalungkutan, ang bayan ng Marinduque ay nagtataglay ng isang determinasyon na lumaban. Alam nilang kahit gaano kalalim ang sugat, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataon na muling magsimula, at ang kanilang pagkakaibigan kay Chito at sa ibang nawawala ay dapat ipagpatuloy, dahil sa kanilang alaala, ang liwanag ng bayan ay mananatiling buhay. Matapos ang masalimuot na pangyayari sa ilog, si Alex ay nakauwi sa kanyang tahanan, dama ang bigat ng kanyang puso. Ang mga alaalang kasama si Chito at ang mga kaibigan nito ay tila walang katapusang pumapasok sa kanyang isip. Sa hirap na pinagdaanan niya, ang makahanap ng cellphone mula sa mga taong nagtiwala sa kanya ay parang isang himala. Sa wakas, nagkaroon siya ng paraan upang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Agad siyang tumawag sa kanyang mga magulang. Ma, pa, boses nito ay nanginginig, puno ng takot at lungkot. Sa kanyang salin ng sitwasyon, naramdaman niyang hindi lamang siya naghahanap ng suporta, siya rin ay naglalayong ipaalam ang mga pangyayari sa kanyang bayan. Ang kanilang pag-aalala ay kapwa kanyang nasaksihan sa kanilang pag-uusap. Huwag kang mag-alala, anak. Kami ay narito para sa iyo, sagot ng kanyang ama. Nasa isip namin palagi ang kaligtasan mo. Magpadala kami ng pera at huwag mag-atubiling tumawag kung kailangan mo ng tulong. Nang marinig ito, umagos ang init sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng nangyari, damang-dama niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Dahil sa tulong ng kanyang mga magulang, nakakuha siya ng sapat na pera upang makapagbigay ng tulong sa iba pang mga pamilya na naapektuhan ng insidente. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na sama-samang mag-organisa ng isang meeting sa plaza ng kanilang bayan upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at suporta sa mga nawawalang pamilya. Sa kaunting panahon, ang plaza ay napuno ng mga tao, mga nagdadalamhating pamilya, mga kabataan, at mga matatanda, lahat ay nagtipon-tipon para ipakita ang kanilang lakas. Si Alex ay pumunta sa gitna at nagbigay ng maikli ngunit makabagbag damdaming pahayag. Ang mga pamilya ng ating mga kaibigan na nawawala ay nangangailangan ng ating tulong. Ngayoy oras na magbigay tayo ng suporta at pagmamahal sa kanila. Habang nagsasalita siya, ang mga tao ay nakikinig. Ang mga mata ay punong-puno ng pag-asa at ng pag-unawa sa hirap na dulot ng mga nangyari. Ang bawat sinabing salita ni Alex ay tila nagsilbing apoy sa kanilang mga puso na nag-uudyok sa kanila upang dumamay at makipagtulungan. Nagsimula ang mga tao na magbigay ng donasyon, pera, pagkain, damit, at iba pang kailangan. Ang mga kabataan ay nag-organisa ng mga aktibidad upang makalikom ng pondo, habang ang mga matatanda naman ay nagbahagi ng kanilang mga kwento ng pagsasakripisyo at pagbangon mula sa mga pagsubok sa buhay. Naging positibo at puno ng pag-asa ang kapaligiran. Sa kanilang sama-samang pagbubuhos ng lahat ng kanilang resources, hindi lamang mga material na bagay ang nailabas, kundi ang pagmamahal at pagkakaisa ng isang komunidad. Sa isang sulok, si Alex ay tumayo at pinagmamasdan ng mga tao, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Habang ang pagkilos na ito ay pabagsak na nagbibigay diin sa kanilang sama-samang pangarap na makabangon at maipakita ang suporta para sa isa't isa, napagtanto ni Alex na higit pa sa kanyang takot at sakit, may pag-asa pa rin sa hinaharap. Ang pag-aalala ng kanyang mga magulang at ang tapat na suporta ng kanyang komunidad ay gumawa sa kanya na patuloy na lumaban at maging boses ng mga nawawala. Minsan, ang mga pagkakataon ng kahirapan ay may kalakip na mga pangakong nagbibigay inspirasyon para sa mas maliwanag na kinabukasan.
Nagpatuloy ang bayan sa kanilang pag-organisa, ngunit hindi mawawala ang alaala ni Nachito at ang mga kaibigan nito. Palaging ating gaganap. Hindi mahuhulog kundi itataas ang kanilang mga alaala sa bawat tabing ng kanilang mga ngiti. Ngunit alam ni Alex na ang laban na ito ay hindi magtatapos sa isang araw. Ang paghahanap sa katarungan at ang pagtulong sa mga nangangailangan ay magiging tala na patnubay sa kanyang landas. Sa isip at puso ni Alex, isang pangarap ang naitayo na nag-uudyok sa kanyang magpatuloy, ang makahanap ng hustisya at liwanag sa kadiliman ng kanilang bayan.